after 5 hours of riding, nasa Tarlac na tayo. Bali umalis tayo ng bahay 3 AM. About 8:11 nandito na tayo sa Tarlac. Okay naman yung biyahe, smooth naman, solid. Kaya pa, medyo malakas pa. 94 kilometers in, 170 kilometers to go. Matagal-tagal pa to. Ay, ganda ng view. Ganda pa ngayon kasi malamig pa. Mamaya parusa na to. Touchdown, Herona, Tarlac. Kanina tumigil ako mga isang oras kasi nag-apply ako ng wax. Sabi kasi sa sabi dun sa nabasa ko dun sa Sport, after 6-7 hours of riding kailangan mag-reapply ulit. Kanina medyo maingay na rin, chinek ko, ayun nga, parang lahat na wax dun sa rollers dinura na. So no choice tayo kundi tumigil, apply ng wax, tapos antay ng isang oras para matuyo. Yun yung pangit sa wax. Pero in fairness, yung chain ko pinanlinis ko lang, pangalan nito, wet wipes. Wala naman siyang buhangin or patik-patik, wala naman, despite yung mga dinaanan natin, mga black gunk lang na galing sa wax, which is easily removed by the wet wipes naman. Oh good. Pangat lang yung waiting time, yung drying time, 1 to 2 hours. So yeah, yun yung kaya ako dun sa wax na gamit ko. Oh well, Jack, naghahabol tayo ng oras. Hindi kita. Pero anyway, halfway na tayo. 132 kilometers to go. Kalahati rin. It's about 11:30. 30 minutes pa. Lunch break na ako. Ewan ko kung kakain ako, kasi busog pa naman ako. Pero definitely lililim ako kasi ang init na talaga. Silong ako for an hour. Tapos try ko siguro mag-reapply din ng wax, kasi sayang yung isang oras, walang gagawin. So yeah, banat. Ang init. Sobrang parusa itong lalagyan.
kilometers. Tayo pa. Ah. Gusto ko na sumakay ng bus. Woo! Jack. Grabe. 44 degrees Celsius. Nakakataas, napakainit. Napakainit. Ito yung ano, lakas umubos. Lakas umubos ng lakas. Nakakalaspag. Init, man. 1:30 PM. Grabe. 5 kilometers Moncada Tarlac na. Tapos ano ba, after ng Moncada Pangasinan na. Traffic namin. Konti pa, 1212. Kaya to, kaya to. Whew. Pagod ng katawan eh, yung sa init. Lakas makalaspag. Grabe. Relax muna tayo. Kaya mo lang bumaba yung average speed. Pagod talaga. So ayan, yan, nabali yung spokes. Spoke pala kasi isa lang. Ayan, nabali. Hindi ko alam kung anong cause ba't nabali yan. Pero cruising ako around 25 ata 22 kilometers per hour. Smooth naman yung road. Biglang may lumagotok sa likod. And pagtingin ko, pag check ko, eto na nga, bali na. Ano pala to? Pillar spokes, triple butted, kaya medyo manipis. So hindi naman siya basta-basta brand, yet nabali pa rin. Hindi ko na lang sure kung anong cause niyan. And then kahapon na-puncture din pala to, kasi pagkalinis ko kanina may mga bakat na ng sealant dito sa frame. So definitely nabutas to at a point. Nag-seal naman. Salamat sa sealant, naka-survive tayo for around 160 kilometers. Pina-flat. Pangatlong puncture na ng gulong na to. Pansin ko lang, ang bilis niya mabutas as compared sa Paneracer na EXT Plus. In fairness dun, isang taong kong gamit, hindi ako na-puncture dun, hindi ako nabubog. I mean, nabubog siya, pero hindi na at a point na nabubutas siya. I mean, hindi tumatagos na sumisirit na yung sealant, hindi. Tapos yung staple wire na rin ako dun, hindi rin tumagos. Dito lang sa Victoria, ewan ko na meron dito. Ang bilis siya ma-puncture. Tapos yung chain natin, madumi to kanina. Kasi yun ang pangit sa wax. Pag in-apply mo siya, tapos di mo siya pinunasan, which is yun yung ginawa ko. Kaya nga nag-build ng black gunk. So, medyo madali naman linisan kasi hindi na kailangan ng degreaser. Wet wipes lang, brush. Yan na yan.
Pangit lang sa wax. Ayan nga, ayan. Yung mga singit-singit na yan. Diyan na yan. Hirap tanggalin. Not unless so, sasagrin mo yung linis. Pero okay pa naman.